Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Unang mensahe ninyo po for the month. Ayan, nandito si Web Weaver. Ayan, so there will be some kind of synchronicity, divine intelligence, cause and effect, no? Energies na babalot sa inyo around this time. So, pay attention, no? Pay attention kayo dyan sa mga signs, symbols, and synchronicities na pwedeng dumating sa buhay ninyo. Pansinin ninyo ang mga yan. And anyway, mapapansin at mapapansin ninyo yan. Kasi talagang para yan sa'yo, sign yan para sa'yo, mensahe ng universe yan para sa'yo. Kaya, the universe will make a way na mapansin ninyo yan at ma-pick up ninyo yung mga synchronicities na yan. At hanggang sa diskubrihin mo, alamin mo kung ano mga ibig sabihin or ano mga mensahe sa iyo ng universe na dinadaan sa mga synchronicities na yan. No? So, you will be focusing on that around this time. Siguro, kasi yung mga ano na yan, synchronicity, sign symbols na yan, those are guidance, no, para sa atin. So, ibig sabihin yan na merong importante, no, na mensahe na dapat kayong malaman around this time. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. Number 46, domestic harmony. So, which is really good. Kasi, masaya, no? Magiging masaya ang pamilya dito when there is harmony. 'Di ba? So, masaya kasi nagkakaintindihan ng bawat isa. 'Di ba? Merong nagmamahalan, nagkakaintindihan, 'di ba? In sync siguro ang bawat isa sa pamilya. Kaya masayang pamilya ang may experience ninyo rito, no? Around this time. So, kuha tayo ng 2 cards for each, for each week. Ayan. So, ibahin natin yung reading natin. So, first two cards dyan, that is the first week of the month. Ito yung para sa second week. Ito yung sa third week. And fourth week. Disclaimer lang na ang energies po ay fluid, no? So, pwede na mag-interchange, no? Yung mga energies na to, pwedeng yung energies na to mag-play out, no, sa second week, or pwedeng yung sa third week mag-play out sa first week. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, sa intention natin sa ngayon, sa reading na to, ito yung maaaring lumabas na malalakas na energies during the first, second, third, and fourth week. No? So, ayan. So, sa first week ninyo, meron tayong 8 of Wands at Justice energy. So, sa 8 of Wands, this is a fast-moving energy. Kaya maaaring mabilis, no, ang mga kaganapan sa buhay ninyo at that time. So, pwedeng may mga pagbabago magaganap and those changes will be moving quickly, no? Will be things are going to transform very, very quickly. So, pwedeng ganon. May mga magagandang balita rin na pwedeng dumating. May mga opportunities na pwedeng dumating na pwedeng pagkaperahan, pwedeng opportunity sa pagta-travel, no? At kung ano-ano pa. Kaya, you need to be ready for anything. Okay? Kailangan handa kayo for any changes or for any opportunity na dadating. Kasi, kung meron mang mga opportunities na dadating dito sa inyo sa ngayon, it might require you to take action agad-agad dyan sa opportunity na yan. Kaya dapat ready kayo for anything. Okay? At maganda rin dito, no, during the first week, balance will be back in your life. Unti-unti, no? Ayusin mo na yung sitwasyon ninyo sa buhay at magfo-focus na kayo sa mga bagay na siguro na neglect ninyo in the past. May mga sitwasyon siguro dito na napabayaan ninyo. Kaya ngayon, nasisikapin ninyo na maibalik sa balanse ang lahat para nang sa gayon maging maaliwalas na ang inyong pakiramdam at things will be back in order. For around second week naman of the month, Queen of Swords, at saka we have Ten of Cups. So, masaya to, no? Kasi sa Ten of Cups, this is happy family, this is domestic harmony, domestic bliss. So, maganda rito kasi kung meron ditong hindi pagkakaintindihan in the past, ang mga magkakapamilya,
Ngayon, no, magkakabati na yan, may reconciliation na, magiging happy and joyful and harmonious na ang inyong relationship sa bawat isa. Kaya masaya, no, isang masayang pamilya na dito may experience ninyo, hindi lang dahil sa harmony, hindi lang dahil sa love, no, ang ikakasaya ninyo. But also, there is prosperity and abundance coming your way. Kaya magiging contented din kayo at masaya ang bawat isa. With the Queen of Wands naman, parang you are going to set your ambitions sa ngayon. Maglalakas ng loob kayo ngayon na mag-set kayo sa isip ninyo, sa sarili ninyo. Ano nga ba mga ambisyon ko sa buhay sa ngayon? Ano yung mga gusto kong marating sa buhay at a certain period of time? At pwede na nag-iisip na kayo ngayon kung paano ninyo ito gagawin, no? At kailangan ninyo dito na tatagan ang inyong loob kasi maaaring mataas, no, yung ambition ninyo or mataas yung sineset ninyong bar para sa sarili ninyo at this time. Sa third week naman ng June, maging maingat kayo, no, with the Seven of Swords kasi this is energy of liar, cheater, and stealer, no? Meron dito mga maaring magnanakaw, mambubudol, scammer sa paligid ninyo. Maaring sa mga taong kakilala ninyo, baka pwedeng maging dishonest sa'yo, diba? Pwedeng hindi maging totoo sa'yo. Pwedeng meron ditong magsisinungaling kayo sa inyo, kaya maging maingat kayo sa pag-deal with sa mga taong ito. Okay? At saka, Six of Swords, no? So, this is travel energy. Ang iba sa inyo ay pwedeng mag-travel around this time. No? Pwedeng magra-relocate ang iba. Pwedeng ang iba dito, baka maghahanap ng bagong trabaho, maghahanap ng bagong tirahan, diba? You're going to move on, no? Kung ano man yung iiwanan ninyong sitwasyon rito, that could be something na it doesn't serve your highest good anymore, kaya kayo ay magmo-move on na, you're ready to explore other places, other things, or other situation, diba? So, move on kayo. At ang mahalaga dito, no, lagi kayo makikinig, no, sa inyong intuition. Sa lahat ng mga movement na gagawin ninyo, sa lahat ng mga bagong desisyon na gagawin ninyo, lagi kayong makikinig sa inyong intuition. Kasi your intuition will always lead you to the right path, will always lead you to the right direction. Okay? Kaya importante na lagi kayong makikinig, no, sa inyong intuition. Kasi divine guidance yan. Yan ang gabay, yan ang ituturo sa inyo ng universe, no? Yung tamang daan. Okay? At on the fourth week din, merong anxiety, merong worries. So, pwedeng yung worries na to could be related dito sa movement na ginawa ninyo on the third week. Baka meron kayong mga pinag-worry, nag-overthink, nag-overanalyze kayo doon sa, kunyari, bagong sitwasyon na kinabilangan na ninyo, no? Doon sa kung saan man kayo nag-move into, baka na-stress kayo doon, baka merong mga sitwasyon na hindi ninyo inaasahan, or may mga sitwasyon na pwedeng na-stress kayo, no? Ikina-stress ninyo. But you know what? Kapit lang, laban lang. At tulad ng sinasabi sa inyo ni High Priestess, na makinig kayo sa iyong intuition kasi anuman klase ang iyong sitwasyon, anumang hirap ang pwedeng naging sitwasyon ninyo sa ngayon. You know, it will, your intuition will send you enlightenment, will give you will reveal to you kung ano ang right path na dapat mong tahakin sa ngayon at anong dapat mong gawin. Okay? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapit lang, laban lang, hope for the best possible outcome at iwasan ninyo as much as possible na mag-overthink and mag-overanalyze kayo kasi it will just stress you out. So, parang, in a way, you are self-sabotaging. No? And it's not gonna help you. It's not going to help improve, no, your situation. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.